Tunay na pangyayari sa naka-high issue. Nagsalita na si Raver Cruz at Julian San Jose. Sari-sari ang mga naglabasang komento nitong isang araw lamang patungkol sa ikinilos ng kapuso actor na si Raver Cruz sa kanilang livestream para sa musical variety show na All Out Sundays. Kapansin-pansin kasi nakakaiba sa normal ang ipinakita nito sa livestream audience. Kaya naman nagulat ang karamihan sa kanila, maging ang ilang mga fans sa ginawa nito sa online interview. Maraming tweets ang nabasa at kumalat na rin ang nasabing video clip na ito sa social media platform na X. At nabansagan na rin ng aktor na high o may karga dahil sa naging kilos nito. Very alarming na raw kasi ang ipinakita niyang pag-uugali na hindi naman nakikita ng publiko na ginagawa noon ni Raver. 3 video clips mula sa ginanap na livestream ni Raver at Julian ang ipinost ng isang netizen na kumwestiyon sa pag-uugali ng aktor. Mapapanood sa nasabing video ang pagsagot nilang dalawa sa mga tanong ng netizens tungkol sa kanilang production number sa weekly show at kung ano ang ginawa nilang mga paghahanda para rito. Subalit isang makulit at galawgaw na Raver ang naabutan ng mga online live streamers noong mga oras na sumalang sila. Pero ang pagiging jolly at masiyahin ni Raver ang siyang nakadistract kay Julie habang nakikipag-usap ito sa mga netizens. Idagdag pa rito ang ilang mga taong na-offend sa ginawang mahinang pagtapik ni Raver sa ulo ni Julian. Isang netizen naman ang nakitang tahasang pinuna ang ikinilos ni Raver noong panahong iyon. Ani nito, may patest ba kayo GMA Network at All Out Sundays bago mag-prod or pumasok ang artist nyo? Mukhang nakalusot eh. Ang lala ni Raver Cruz. Lasing ba siya or tamang laugh trip at kita na sabog eh? Sunod-sunod naman na nabasa ang ilang mga komento sa mga nakapansin din sa pag-uugali ni Raver noon at naglabas ng kanilang saloobin. Dahil sa dami ng naglabasang tweet sa social media at naging laman na rin ito ng usapan online, minabuti naman ni Julian na magbigay ng kanyang pahayag sa pangyayari. Isang tweet ang ipinost niya at nakiusap na itigil na ang mga akusasyon laban sa kanyang boyfriend. Ayon sa kanyang post, "Minsan lang po ako sumagot sa mga ganto, but sobra ka na po. Below the belt and harsh na po itong accusations. Please stop." At para naman mas mabigyan ng linaw ang mga kaganapan noong araw ng livestream, hindi na pinatagal pa ni Raver ang usapin at naglabas na ito ng kanyang pahayag. Humingi siya ng paumanhin sa mga taong nasaktan at na-offend niya noong araw na iyon. Ipinaliwanag nito na ganoon talaga siya lalo na kapag hindi umaarte. Masiyahin at mapaglaro talaga siyang tao. Ganyan din daw siya lalo na't kasama niya ang mahal niya sa buhay. At alam ni Julian ang ugali niyang ganito. Sa mga na-offend sa kilos ko kanina sa livestream namin, sorry. But I was just being myself. Playful and happy talaga ako. Lalo na when I'm with my love. She knows that. She knows me. Sinabi rin ni Raver na hindi siya madalas naglalabas ng kanyang saloobin sa mga ganitong klaseng issue at nananatili lang na tahimik. Pero dahil ibang usapan na ang gustong iparating ng publiko sa kanyang kilos noong livestream, hindi niya pinalampas na magpaliwanag kung bakit niya nagawa ang mga bagay na ikinainis ng mga manonood sa kanya. I don't usually speak up. Pero ibang usapan na ang accusations. Una, hindi ko kayang saktan si Julie. My mom raised me right. Nilinaw din niya ang ginawa niyang paghawak sa ulo ni Julie na sinabi ng mga netizens na pambabatok daw. Ayon sa aktor, hinawakan niya ito at hindi ng batok. Hinawakan ko yung buhok niya na lagi kong ginagawa sa iba pa naming videos pag magkasama kami. Pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po ako magagawa doon. I respect Julie, sobra, and sobra ko siyang mahal pati ang family niya. Idiniin ni Raver na mataas ang respetong ibinibigay niya sa kanyang trabaho at maging sa mga katrabaho niya kaya naman hindi ito gagawa ng kahit na anong bagay na ikasasama niya at makakasama sa mga kasama.
Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko. Hinding-hindi ako gagawa ng makakasira doon. At sana, matuto na rin tayo rumispeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Hindi naman nakaligtas sa ilang mga netizens ang naging puna kay Raver at pinaalalahanan na ang mga salitang nabitawan niya ay maaaring maging reklamo laban sa kanya. Ani ng isang post, "Be mindful of your accusations, especially if it's drug-related concerns. Perhaps you felt disappointed of Raver's actions, pero accusing someone taking drugs without proof can result to criminal offense. Take note that Twitter is a public space. Lagot ka with 3 cases." Sinamahan ng ex-user na ito ang kanyang post ng screenshot kung ano ang maaaring ikaso sa kanya. Defamation, libel, and slander. Yan ang kasong kakaharapin ng netizen sa pagpuna at pag-accuse nito sa aktor na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakalagay din sa screenshot ang maaaring mangyari sa taong iyon. If the false accusation has been made public, especially in a manner that has harmed one's reputation, a separate case for defamation, libel, or slander may also be pursued. Under the revised penal code, these offenses can result in criminal liability and civil damages. Sa isang panayam na ginawa ni Raver at Julie sa GMA News, sinabi ng aktor na extra hyper lang siya noong araw na iyon. Ipinagpapasalamat naman ni Julie na tinulungan siya ni Raver na maging magaan ang pakiramdam dahil siya naman daw ang feeling low that time. Paliwanag niya, marami lang siyang iniisip at sobrang stressed niya noong araw na iyon dahil siya ang leader ng kanilang grupo. Dagdag pa ni Julie, hindi rin maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Sobrang pressured din ni Julie dahil ito ang unang Summerversary showdown nila sa All Out Sundays na magtatagal ng 4 na linggo kung saan 4 na teams ang maglalaban-laban. Magka-team sina Julianne at Raver sa Team Sun, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega sa Team Sand, Rita Daniela at Ken Chan sa Team Wind, at panghuli Sanya Lopez at Derek Monasterio para sa Team C. Matatandaan na noon pa man ay bukas na si Raver sa pagpapahayag ng nararamdaman niya kay Julie. Hindi rin niya alintana ang mga tanong tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang best friend. Sinasabi nga ni Raver na sobra ang pagmamahal nito sa singer-actress at handa rin siyang maghintay hanggang sa dumating ang panahon na handa na itong magmahal muli. November 2022 nang gawin nilang official ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan nilang dalawa ng I love yous sa concert ni Julie na Julieverse. Bago nila pinasok ang isang romantic relationship, ay naging mag-best friends muna silang dalawa. Kaya naman ang ihayag nila ang pagmamahala nila sa isa't isa sa harap ng maraming tao. Marami ang kinilig sa pangyayaring noong gabing iyon. Umakyat mismo ng ligaw si Raver sa bahay ni na Julie at labis ang pasasalamat niya sa pamilya San Jose sa pagpayag nilang ligawan si Julie sa kanilang bahay. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.